Hello, good morning guys. Dito tayo ngayon, gagawa tayo ng ating video at ating pag-usapan yung mga nangyayari sa ngayon. At wala naman tayong ginagawa. Dito tayo ano, bigay ng opinion. Opinion ko lang to sa ating mga manonood, sa ating mga followers. Guys, alam natin na ang panahon natin ngayon sa ating na masyado ng magulo dahil diyan nga sa mga ating yan sa mga nangyayaring corruption na yan sa gobyerno. Yan ang araw-araw na napapag-usapan. Puro corruption. Alam mo yung mga napangalanan ng na yan, sangkot diyan sa mga corruption na yan na nandyan sa nakaupo sa gobyerno. Dapat niyan, isaksak sa lata ng sardinas, itapon sa dagat, doon ipakain sa pating nang maubos na. Oh. Wala. Hanggat mga nandyan yan, wala tayong maasahan. Puro corruption ang mangyayari. Kaya, ang natin ngayon guys, mag-isip-isip tayo sa mga nangyayari ngayon, lalo na sa 2028. Mag-isip tayo, mag-research tayo sa bawat tatakbong kandidato. Tingnan natin kung ano talaga ang agenda nila at ano nila sa magiging nila sa gobyerno. Kaya tayo ang may karapatan na iluklok ang matitinong upo sa gobyerno. Wag na tayong magpadalos-dalos sa ating pagboto na kung sino lang yung kilala. So, yan ay susulat natin sa balota. Huwag ganun. Mag-research tayo sa mga taong tatakbo dyan. Kaya, yan lang guys. Pag-isipan natin dahil grabe na ang corruption ngayon. Hindi na, yan. Sa mga nagdaan dekada ng panahon na maraming nakaupo sa gobyerno, walang nangyayari talaga. Kaya hindi na maganda. Alam mo nung panahon ni PRRD, binunyag na nila yan, pero walang nangyari. Kahit isa, wala man lang silang napangalanan o naipakulong. Kaya sa ngayon, hindi natin maano yung nangyayari niya. Kung wala pa si PBBM, hindi siya nakaupo. Hindi natin malalaman yan. Yung mga nangyayaring corruption na yan. Kung hindi pa niya naibunyag doon sa kanyang zona na sinabi niyang mahiya naman kayo. Kaya doon nagsimula na ibunyag na ang mga taong nangungura. Ngayon, maraming nagmamagaling. Kala mo sila ang talaga ng nagbunyag ng mga niya. Minsan yung mapapanood mo sa mga nangyari sa mga balita na na talaga. Grabe na. Bawat tayo mo mga investigasyon ngayon nangyayari. Kaya mo si Cabral, tingnan mo sinayang niya buhay niya dahil sa ganun lang na hindi nila akalain na mayroon mailuluklok na magbubunyag sa kanila kung hindi ang ating Pangulong PBBM. Hindi nila sukat akalain na mangyayari kasi nasanay na sila sa ganung mga sitwasyon. Wala namang nakukulong sa pangungurap. Ngayon,
naupo ang ating presidente. Hindi na pwede sa kanya yan. Kaya wala na. Ang ano natin ngayon, kaya sa 2028, pag-isipan na natin ng maigi yan. Huwag tayo basta-basta boboto sa mga taong kilala natin na gano'n ang mga nang ginagawa nila sa gobyerno. Ang laki naman tayo sa atin na galing yung mga pera na yan, sa mga tax natin, no? Kinurap lang nila. Ano nangyari sa atin? Nako, kaya pala lubog na lubog tayo sa utang. Linubog din tayo sa mga baha dahil sa kanila. Yan, opinion ko lang yan na hanggang dito na lang ang aking video. Mag-ingat-ingat na lang tayo, guys. Lahat tayo may karapatan na magreklamo dahil tayo ang nagpapasahod sa kanila eh. Kaya karapatan natin yan. Sige guys, papaalam na ako. Bye-bye.